Dominant Protector. Credit to the author. 2,411-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Lumabas ulit si Terence. Natarante si Cheryl at tatawag na sana. Don't call yet. Biglang pinahinto ni Yasi si Cheryl. Nasa bahay ang sasakyan, kaya dapat nasa paligid si Shield bro. Kung wala siya sa bahay, dapat nasa bahay siya ni Jenny. Baka nagpipil sila. Huwag natin siyang istorbohin. Nagulat si Cheryl na tumango. Kailangan niyang hanggan ang kakayahan ni Yasi sa pagsusuri. Malalaman niya ang kinaroroonan ni Terence mula sa mga detalye. Bibili ako ng pagkain. Isang kislap ng pagkabalisa ang lumitaw sa mga mata ni Yasi, ngunit nawala ito nang mabilis nang dumating ito. Sasamahan kita pagkatapos. Nakalabas na si Cheryl sa villa, kaya hindi na siya nag-isip na lumabas muli kasama si Yasi. Huwag. Yasi jumped, subconsciously. Naguguluhang tanong ni Cheryl. I mean, Cheryl says, you'd better wait for Shield bro sa bahay. Kung hindi, iisipin niya na kidnap tayo pagbalik niya at nakita niyang wala na kaming lahat at wala na ang sasakyan niya. Mabilis na paliwanag ni Yasi. Oh, tama ka. Hihintayin ko si Terence sa bahay. Nakayukong sabi ni Cheryl. Nakahinga ng maluwag si Yasi at mabilis na sumakay sa kotse, pinaalis ang Grand Cherokee ni Terence sa paningin ni Cheryl. Pinagmasdan ni Cheryl ang pag-alis ng sasakyan at tumayo sa harap ng villa ng mahabang panahon, nakasimangot. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Maya-maya, umiling siya at pumasok. Sa isang maliit na tea house malapit sa bayan ng universidad, isang batang babae ang tahimik na nakaupo sa tapat ng isang misteryosong matandang lalaki. Bagamat sinusubukan ng batang babae ang kanyang makakaya upang manatiling kalmado, isang bahagyang bakas ng kaba ang makikita sa kanyang mga mata. Anong meron? Bakit hindi pa siya patay? Kumunat ang noo ng matanda, hindi ba hiniling kong lasunin mo ito? Kumusta pa siya at nakakausap pa ang hidden house na si Hale? Ito. Nag-alinlangan sandali ang dalaga at sinabing, siya ay isang doktor at isang alchemist. Siya ang nakaluta sa insidente ng pagkalason sa unang paaralan. Siya pa mismo ang nakatikim ng lason. Sa madaling salita, walang epekto sa kanya ang lason na ito, o napagaling na niya ang sarili niya. Lumambot ang ekspresyon ng matanda pagkarinig nito. Tumango siya at sinabing, hindi kanya pinaghihinalaan. I don't think so. Kung naghihinala siya, magsususpecha siya na iyon ang problema sa dahon ng tsaa. Baka may pestisidyo na hindi nahugasan ng malinis. Maingat na sabi ng dalaga. Alam ko. Walang pag-aalinlangan na tumango ang matanda, pagkatapos ay sinabing, inaasahan ko na ang sitwasyong ito, sabi ni Wang Yao. Ito ay pagsubok lamang. Madaling lason ang isang tao, ngunit ang iba ay medyo nakakagulo. Oh, kung gayon, huwag natin siyang patayin. Medyo mahirap patayin siya, at kung hindi natin siya mapapatay ng maayos at ilantad ang ating mga sarili, hindi ito magiging masaya, di ba? Iminungkahi ng dalaga. What's wrong? Hindi mo matiis. Nagningning ang mga mata ng matanda habang nakatingin sa dalaga. Paano? Paano yun posible? Inosenteng umiling ang dalaga, natatakot lang ako na hindi ko siya mapatay at malantad ako. Alam mo, napakalakas niya. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Ngumuso ang matanda at nagbanta, nasa kamay ko rin ang buhay at kamatayan mo. Sigurado akong alam mo ang kahihinatnan ng hindi pagkakaroon ng antidote. Mamamatay ka. I know. Tahimik na tumango ang dalaga. Kalimutan mo na to. Dahil napakalakas niya, gagamit pa ako ng ibang trick. Ang sabi ng matanda, ito ay isang bote ng pampatulog na gawa sa nakapapahingang damo. Mayroon ding panlunas. Ito ay magpapatulog sa kanya kapag hinaluan ng tsaa at kanin. Ito ay walang kulay at walang amoy. Hindi niya ito dapat makita. Kung uminom ka ng antidote, magiging maayos ka. Kung hindi, matutulog ka rin ng mahimbing. Anong silbi nito? Curious na tanong ng dalaga.
Siyempre kapaki-pakinabang. Pagkatapos niyang makatulog, maaari mo siyang saksakin hanggang mamatay. Siya ay isang spiritual practitioner, walang pakialam na sabi ng matanda. Kapag natutulog siya, wala siyang totoong chi para protektahan ang kanyang katawan. Isang saksak at mamamatay siya. Hindi inaasahan ng dalaga na makakaisip ng ganoong paraan ang matanda. May problema ba? Hindi na binigyan ng oras ng matanda na sumagot ang dalaga, diretsyong nagtanong. Hindi. Mapait na ngumiti ang dalaga at kinuha ang natitirang damong natutulog sa matanda at maingat na inilagay sa kanyang bulsa. Sige, maghihintay ako ng magandang balita. Tumayo ang matanda at naunang lumabas ng tea house, habang ang dalaga ay napabuntong hininga na may kasamang responsableng tingin. Lumingon siya sa waiter at sinenyasan, "Waiter." Sa wakas ay natapos na nina Terence at Jenny ang kanilang pagpipino. Ang buong proseso ay isang tagumpay, hindi bababa sa ngayon. Ang buong proseso ni Jenny ay sumunod sa kanyang recipe ng mahigpit, at ang kaldero ay hindi nagpakita ng anumang kakaibang palatandaan. Sa huli, ang kaldero ay naglabas ng isang kaaya-ayang aroma, na nagpapahiwatig na ang mga sangkap ay malapit ng mabuo ang tableta. Nakahinga ng maluwag si Jenny. Tapos na, ngunit medyo kinakabahan si Jenny. I wonder kung ilang chi circulation pills ang kaya niyang gawin. Hehe, panalo ka basta makakagawa ka ng higit sa 3 pills. Si Terence, sa kabilang banda, ay mas kalmado. Kung tutusin, kung makakagawa si Jenny ng higit sa dami ng mga materyales na mayroon siya, ito ay matagumpay na. Siya ay mas mahusay kaysa sa iba pang mga refiner. Oo, palaging inaaliw ni Terence bro si Jenny. Maingat na binuksan ni Jenny ang kaldero at hindi sinasadyang binilang ang bilang ng mga tabletas sa loob. 1, 2, 3, 7. Ito ay talagang higit pa sa unang ranggo ng mga tabletas mula noon. Hindi napigilan ni Jenny na mapasigaw sa gulat. Ang kanyang pinakamataas na record ay doble na ang bilang ng mga tabletas, at sa pagkakataong ito, higit pa sa dobleng dami ng mga pildores ang napino niya, lalo na ang mga tabletas sa ikalawang baitang. Paanong hindi siya magugulat? Haha, congratulations, Jenny. Mukhang nanalo ka na sa unang round at nagiging sanay ka na. Si Terence ay hindi masyadong excited, ngunit siya ay talagang napakasaya. Ang husay ni Jenny sa pagpino ay kapareho ng kasanayan ni Terence. Hindi sasanay si Jenny, dahil tinutulungan siya ni Terence bro. Kung hindi ito magagawa ni Jenny ng mag-isa. Hindi lang siya mabibigo, hindi rin siya makakagawa ng 7 tabletas na may 3 set ng materyales. Sabi ni Jenny. Tama. Humanap tayo ng oras para gawin ang lesser chi gathering pills. Sana ang 5 set ng mga sangkap na ito ay makagawa ng isa pang milagro at makagawa ng 12 tabletas. Sabi ni Terence. Sige. Tumango si Jenny. Bawiin muna natin ang ating tunay na chi at pisikal na lakas. Babalik ako pagkatapos nito. Marami akong nasayang na oras sa paggawa ng elixir, at hindi ko pa sinasabi kay Cheryl at sa iba pa. Huwag mong isipin na nawawala ako. Sabi ni Terence. Nakinig si Jenny sa lahat ng sinabi ni Terence, na parang wala siyang sariling opinyon. 2,412. Ngunit pagkatapos na iwan si Terence, tila nagkaroon siya ng maraming pangunawa. Ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay hindi isang bagay na kahit na ang mga masters ay maaaring master. Matapos mabawi ang kanyang lakas kay Jenny, ininom ni Terence ang maliit na reversion pill at siyam na nerve opening pill pabalik sa kanyang vilya. Nakita niya si Cheryl na nakaupo sa sofa pagkapasok niya sa pinto. Hindi niya binuksan ang TV o ang mga ilaw sa sala, at nagulat si Terence. Cheryl! Anong ginagawa mo? Napakurap si Terence. Terence, bumalik ka na. Natigilan si Cheryl. Hindi man lang niya napansin ang pagpasok ni Terence sa silid, tanging napagtanto niyang madilim na ang sala. Mas mabilis na dumilim ang langit at mas maaga noong Disyembre, at maliwanag pa ang sala ng pinaalis ni Cheryl si Yasi. Bubuksan ko na ang ilaw. Ako ang magdadrive. Si Terence ay nasa pintuan, at mas malapit sa switch ng ilaw sa sala. Binuksan niya ang ilaw at nagtanong, Yasi.
Nagmaneho ba siya ng kotse sa looban? At, Cheryl, anong ginagawa mo ngayon? Pumunta si Yasi para bumili ng pagkain. Nag-alinlangan si Cheryl, ngunit nagpasya siya at sinabing, Terence, may oras ka ba ngayon? Dahil wala si Yasi, may sasabihin ako sa iyo. Ngayon. Meron na. Tumango si Terence, nalilito. Lumapit siya at umupo sa sofa sa tabi ni Cheryl. What's wrong? You and Yasi are acting weird today. Naisip ni Terence na kakausapin siya ni Cheryl tungkol kay Melissa, ngunit hindi na kailangang itago si Melissa kay Yasi. Sa tingin mo may mali din kay Yasi? Narinig ni Cheryl ang mga salita ni Terence at bahagyang natuwa, kung ganoon nga, hindi ko na kailangang magpaliwanag. Sa tingin ko, kakaiba din ang kinikilos ni Yasi, na parang may itinatago sa atin. Yasi. Hindi mo ba siya tinanong? Napagtanto ni Terence na pinag-uusapan ni Cheryl ang problema ni Yasi. Saglit siyang nag-isip. Ito ay normal lang noon, ngunit pagkatapos na maglakad-lakad, medyo kakaiba ang pakiramdam. Oo, sa tingin ko rin. Ilang beses ko siyang tinanong ngayon, pero hindi niya pinapansin. Tinanong ko siya kung anong problema, pero hindi siya sumasagot. Medyo nag-aalala ako, pero hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sabi ni Cheryl. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin? Naisip ni Terence na kakaiba rin ang kinikilos ni Yasi ngayon, lalo na kapag nagbubuhos siya ng tsaa. Wala siyang ideya kung ano ang binabalak niya. Hindi ko alam. Umiling si Cheryl, ngayon lang, gusto niyang lumabas para bumili ng pagkain. Gusto ko sanang sumama sa kanya, pero hindi siya pumayag. Nararamdaman ko tuloy na may iniisip siya at natatakot akong magtanong. Bakit hindi mo ako tulungang magtanong? Ako. Itinuro ni Terence ang kanyang sarili, natigilan. Oo, napaka-espesyal ni Yasi sa iyo. Makikinig siya sa lahat ng sasabihin mo. At gusto kanya, sabi ni Cheryl. Natahimik si Terence matapos marinig ang mga salita ni Cheryl. Hindi siya tumutol sa sinabi ni Cheryl na kinig si Yasi sa kanya, at nakikigulo siya sa sinuman maliban sa kanya, kahit na minsan si Cheryl. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na masasabi sa kanya ni Yasi ang tungkol sa kanyang mga problema. Naramdaman ni Terence na may mas malalim na bagay na nakatago sa ilalim ng nakakabaliw na hitsura niya. Nagkunwari siyang masayahing little B** starred, pero may mga bagay na hindi niya ginawa. Susubukan ko. Maghahanap ako ng pagkakataong tanungin siya nitong 2 araw, sabi ni Terence. Maraming salamat. Nag-aalala ako sa kanya. Sabi ni Cheryl. What are you thanking me for? I'm actually quite worried about her too. She's not your only friend. Hindi mo ba ako nakikita bilang bahagi ng pamilyang ito? Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. Kung ganoon dapat ay magpasalamat ka rin sa akin. Bumuti ang mood ni Cheryl pagkatapos pumayag si Terence. I was just about to thank you. O diba, natanong mo na ba si Melissa? Tanong ni Terence. I did. Nag-alala si Cheryl kay Yasi at muntik na niyang makalimutan iyon kung hindi binanggit ni Terence. Kanina lang tinawagan ko si Melissa, sabi niya. Isa lang ang tingin niya sa'yo bilang isang mabuting kaibigan, at palagi siyang may kasintahan. Fiancé. Polong. Noon pa man ay alam na ito ni Terence, ngunit hindi niya kailanman inisip ang tungkol dito. Ang house kang ay isang bagay ng nakaraan, at wala silang magagawa tungkol dito. Nasa bingit din ng pagkawasak ang miracle doctor na si Kang Medical Group. Ang maliit na bahay na ito ay bumababa, kaya bakit si Melissa pa rin ang seryoso sa pakikipag-ugnayan? Oo, yun ang sabi niya. Desisyon daw ng magulang niya at ayaw niyang ilagay sa mahirap na posisyon ang mga magulang niya. Pumayag siya noon. Sabi ni Cheryl. I see. Kumunat ang noo ni Terence. Pakiramdam niya ay may mali, ngunit hindi niya mailagay ang kanyang daliri dito. Sa teorya, hindi dapat ganoon kaganda ang relasyon ni Melissa at Polong. Kung mag-asawa na sila, hindi na sana napakaraming bagay ang gagawin ni Melissa sa kanya. Kahit na hindi sila nagkatuluyan, hindi na nila mauulit. Pero sa kanilang kasalukuyang relasyon, ilang sandali na lang ay naging mag-asawa na sila.
Si Melissa ay hindi nagbigay ng tiyak na sagot, ngunit ang kanyang mga aksyon ay nagpapakita na may mali. Ngunit tinanggihan ito ni Melissa, at ang dahilan na ibinigay niya ay sobrang katawa-tawa, ngunit napakamakatwiran. Ang isang kontrata sa kasal ay isang magandang dahilan, ngunit naisip ni Terence na ito ay medyo kakaiba. Yun lang ang sinabi niya, sabi pa nga niya wag ko daw siyang pilitin. Ngumiti ng mapait si Cheryl, I'm sorry, hindi ko natapos ang task na binigay mo sa akin. Di bale, wala lang. Focus muna tayo sa problema ni Yasi. Sabi ni Terence sabay wave ng kamay. Hulaan niya na si Melissa ay may sariling kahirapan. O may tinatago ba siya? Gayunpaman, malamang na hindi makukuha ni Cheryl ang mga sagot mula sa kanya. Kailangan niyang alamin sa sarili niya. Dahil doon, tumayo si Terence at naglakad papunta sa lugar kung saan natamba ni Yasi ang tasa. Yumuko siya at sumangot sa sahig, nakasimangot habang iniisip iyon. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Terence at nagsalita bago pa makapagtanong si Cheryl. Huwag mo nang sabihin pa. Baka bumalik na si Yasi. Narinig ni Terence ang pamilyar na tunog ng sasakyan sa labas, at alam niyang nakabalik na si Yasi. Okay, huwag mo nang banggitin ang topic na ito mamaya. Tumayo rin si Cheryl, sinundan si Terence palabas ng villa. 2,413. Kakapark lang ni Yasi ng kanyang sasakyan nang makita niya sina Terence at Cheryl na sabay na naglalakad palabas ng villa. Tumalon siya, Shield. Shield bro? You're back. Hindi na kayo makapaghintay ni Cheryl sis. Hindi, kababalik ko lang. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence habang tinitignan ang nanginginig na Yasi. May mali talaga sa kanya ngayon. Arg! Tapos sabay na tayo mag-dinner. Nabili ko na lahat. Kumain ka na habang mainit pa. Huwag mong palamigan. Sabi ni Yasi sabay baba ng sasakyan na may bitbit na bag ng pagkain. Sige. Tumango si Terence. Pumasok siya sa dining room kasama sina Cheryl at Yasi, at nagulat si Cheryl nang makita niya ang hapunan na binili ni Yasi. Yasi, pumunta ka sa restaurant. Nagpunta ako sa isang Hong Kong-style tea restaurant at bumili ng ilang espesyal na merienda at pagkain para sa pagbabago ng lasa. Sagot ni Yasi. Mabuti naman. Matagal na akong hindi nakakain ng mga ganito. Tumango si Cheryl. Bago lumipat si Terence sa villa, pupunta sila ni Yasi sa mga restaurant, tavern, tea restaurant at western restaurant para sa hapunan tuwing abala si Uncle Fredo. Matagal-tagal na rin simula noong nagkaroon sila ng ganoong klase ng buhay. Oo, kaya pala binili ni Yasi ngayon. Shield bro, sabay na tayong kumain. Yasi hungry. Tumango si Yasi. Okay. Tumango si Terence. Kinuha niya ang mga gamit sa kusina at umupo sa mesa. Nagsimula na silang tatlo kumain. Gayunpaman, bahagyang sumimangot si Terence matapos niyang kainin ang unang kagat ng bigas na binili ni Yasi. Magsasalita pa sana siya nang magtanong si Yasi, Shield bro, how was the taste? Masarap ba? Nako, medyo masarap. May sasabihin sana si Terence, ngunit nagpa siya na huwag na sa huli. Napayuko siya at nagpatuloy sa pagkain. Mabuti naman. Tumango si Yasi. Napapikit si Cheryl sa pagkalito, iniisip ang kakaibang pag-uusap ng dalawa. Walang mali sa pag-uusap mismo, ngunit naramdaman ni Cheryl na may mali. Hindi niya masabi, ngunit hindi niya alam kung ano ang mali. Ngunit alam ni Terence na may mali. Nakatikim siya ng pamilyar na lasa mula sa bigas ng paa ng manok. Ang pagpapakalma ng damo ay eksaktong kulang kay Terence bago niya sinimulang linangin ang sining ng Dragon Mastery. Ito ay isang napakabihirang gamot. Si Terence ay hindi pa nakatikim nito mismo, ngunit nabasa niya ang tungkol dito sa impormasyong mayroon siya. Sariwa pa rin ito sa kanyang alaala, at halos mawala na siya ng kontrol sa sarili dahil sa nakapapahingang damo. Natural, hindi niya makakalimutan ang lasa nito. Ngunit sa pagkakataong ito, biglang natikman ito ni Terence sa bigas ng paa ng manok. Natarante siya. Kahit na ang nakapapahingang damo ay maaaring makatulong sa pagpapatahimik ng isip ng isang tao, ito ay epektibo lamang laban sa sining ng Dragon Mastery. Kung ito ay ginamit sa ibang tao, ang pagkain ng nakapapahingang damo ay kapareho ng pagkain ng mga pampatulog.
Inaantok sila hindi nagtagal pagkatapos kumain nito at matutulog ng napakabilis. Bagaman walang malaking epekto, ang taong kumuha nito ay kadalasang nakakatulog ng mahimbing. Kahit kulog o lindol, baka hindi na sila magising. Kaya naman, kakaiba na ang gayong halamang gamot ay ginamit sa bigas ng paa ng manok ng isang restoran. Alam ni Terence na ang ilang masustansyang restaurant ay magdaragdag ng mga bagay na mahalaga para sa pagtulog, tulad ng Siwuja, Northern Magnolias, at Jujube, ngunit ang mga iyon ay pandagdag lamang hindi nila agad pinatulog ang isa. Gayunpaman, iba ang damong ito. Ang damong ito ay mas mabisa pa kaysa sa pampatulog. Kung ang halamang ito ay ilalagay sa pagkain ng isang restaurant, hindi ba matutulog ang mga customer pagkatapos kainin ito? Gayunpaman, hindi tinanong ni Terence ang dahilan dahil naghihinala siya kay Yasi. Noong kumakain si Terence, pinanood siya ni Yasi na kumakain. Bagamat maaaring maunawaan na gustong malaman ni Yasi kung ang pagkain na binili niya ay ayon sa panlasa ni Terence, sa katunayan, tinanong nga ni Yasi si Terence pagkatapos kumain, ngunit naramdaman pa rin ni Terence na may mali. Gayunpaman, mabilis na inubos ni Terence ang kanin ng paa ng manok sa kanyang harapan, at pagkatapos ay kumain ng maraming side dish na ibinalik ni Yasi. Maliit ang gana ni Cheryl, at nabusog siya pagkatapos kumain ng kalahati ng malaking kahon ng bigas sa paa ng manok. Shield bro. Busog ka na ba? How about Cheryl sis? Tiningnan ni Yasi ang kalahating kahon ng chicken leg rice ni Cheryl at tinanong si Terence. Yasi. Kumunat ang noo ni Cheryl. Then let's eat. Medyo nagugutom na ako. Tumango si Terence at hindi na nagsalita pa. Kinuha niya ang chicken leg rice sa bowl ni Cheryl at nagsimulang kumain. Napaawang ang bibig ni Cheryl sa gulat hinalikan ba niya si Terence nang hindi direkta. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na siya napupuot sa kanya gaya ng dati. Sa halip, naramdaman niyang kumirot ang kanyang puso, at namula ang kanyang mukha. Ang dahilan kung bakit kinuha ni Terence ang chicken leg rice ni Cheryl ay hindi para makipaghalikan, ngunit para makita kung may natutulog na damo dito. Kung wala, ang ibig sabihin nito ay ang kanyang kahon lamang ang kainahinala, at si Yasi ang natural na magiging unang sospek. Kung mayroon man, ayaw din ni Terence na kumain ng marami si Cheryl. Walang masamang kainin ang pagkain ito, ngunit masama kung mahuhuli si Cheryl sa paaralan bukas. Para sa natitirang damo, walang pakialam si Terence, hindi ito makakaapekto sa kanya kung kakainin niya ito ng sobra, makakatulong lang ito sa kanyang sining ng Dragon Mastery. Kulang siya sa halamang ito noon, at ngayon ay mayroon na siya. Tinapos ni Terence ang bigas ng paa ng manok sa 2 hanggang 3 kagat at tumayo, babalik ako sa aking silid para magtanim. Dapat kayong magpahinga ng maaga. Napakaraming nangyari ngayon, nakakapagod na. Humihikab ako. Ngayong binanggit mo ito, medyo inaantok na rin ako. Humikab si Cheryl, iniisip na nahawa siya ni Terence. Sige, sabi niya. Gayunpaman, alam ni Terence na pagod si Cheryl dahil sa natutulog na damo. Magiging problema kung hindi siya pagod. Gayunpaman, napansin ni Terence na walang mali kay Yasi. Kahit papaano ay hindi nakita ni Terence ang anumang palatandaan ng pagkapagod sa kanyang mga mata. Sa teorya, ang resting damo ay nagkaroon na ng bisa. Ngunit walang sinabi si Terence. Matagal na nilang napansin ni Cheryl ang kakaibang ugali ni Yasi, kaya nagpasya silang makipaglaro at hindi na ito binanggit. Tumayo na sila at pumunta sa kwarto. Hikab. Sa wakas humikab si Yasi at sinabi kay Cheryl, Cheryl sis, pagod din si Yasi, matulog na tayo. Sige, sabi niya. Tumango si Cheryl at umakyat kasama si Yasi. 2,414. Ngunit si Cheryl ay hindi gaanong mapagmasid gaya ni Terence, hindi niya namalayan na si Yasi ay hindi inaantok. Pagkabalik ni Terence sa kanyang silid, umupo siya sa kanyang kama at nagsimulang i-channel ang 2 yugto ng sining ng Dragon Mastery. Gayunpaman, binigyang pansin ni Terence ang mga galaw sa Villa ngayon. Masyadong kakaiba si Yasi ngayon, lalo na ang nakapapahingang damo sa kanyang pagkain. Gusto ni Terence na makita kung ano ang ginagawa ni Yasi. Matapos i-channel ang 2 yugto ng sining ng Dragon Mastery, biglang napagtanto ni Terence na ang kanyang kahusayan sa pagsasanay ngayon ay napakataas.
Ilalagay niya ang isang bahagi ng kanyang atensyon sa Vilya, ngunit ang kanyang pagsasanay ngayon ay 2 beses na mas epektibo sa kalahati ng pagsisikap, parang si Melissa ay nagsasanay sa tabi niya. Napakabilis nito kaya hindi nakapagsalita si Terence. Ngunit naisip ito ni Terence at naunawaan. Bago niya simulan ang pagsasanay sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, kailangan niya itong nakakalma na damo, ngunit hindi niya ito ginamit at gumamit ng iba sa halip na naging dahilan upang mapunta siya sa Chi Deviation. Pagkatapos noon, gumaling siya, ngunit wala pa rin sa katawan niya ang nakakakalmang damo. Kaya ngayon na bigla niyang kinuha ang nakakakalmang damo, nagkaroon ito ng dati nitong epekto, na nagbibigay daan sa kanya upang mas mahusay na iikot ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Sa katunayan, ito ang herb na ginamit niya sa unang pagkakataon na ginamit niya ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery upang maging mas matatag at upang mabawasan ang mga side effect, ngunit ngayong pamilyar na si Terence dito, ang resting grass ay mas epektibo. Siyempre, ito lang marahil ang pagkakataong magiging epektibo. Ang natitirang bahagi ng damo ay hindi magkakaroon ng ganoong epekto sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang sining ng Dragon Mastery ay hindi binanggit na ang natitirang damo ay palaging makakatulong sa paglilinang. 1 beses lang nabanggit. Pagkatapos noon, ang mga epekto ng resting grass ay lumampas sa inaasahan ni Terence. Si Terence ay nakalusot pa lamang sa Earth Class Mid-Phase Peak, at dapat tumagal ng mahabang panahon para ma-stabilize niya ang kanyang lakas at maabot ang Earth Class Mid-Phase Peak na puno, kahit ganoon ang nangyari dati. Ilang beses na niyang naabot ang Earth Class Mid-Phase Peak, at sa amoy ng katawan ni Melissa, naging mas mabilis ito kaysa dati, ngunit hindi inakala ni Terence na ang damong iyon ay magdadala sa kanya na maabot ang buong Earth Class mula sa Mid-Phase Peak ng biglaan. Ngayon, 1 hakbang na lang siya mula sa Earth Class Late Phase. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak dito. Hindi mahalaga kung sino ang naglagay ng pahingahang damo doon, sinadya o hindi, tinutulungan pa rin nito si Terence ng hindi direkta, na nagpapahintulot sa kanya na patatagin ang kanyang paglilinang. Napakasarap ng pakiramdam na ito. Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence, ang bilis ng pagsasanay na ito ay halos kapareho ng pagsakay sa helicopter. Ngunit alam ni Terence na ito ay isang pambihirang pagkakataon kung gagamit siya ng nakakakalmang damo sa hinaharap, hindi na ito magkakaroon ng ganitong epekto. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa isang espesyal na sitwasyon. Tiningnan niya ang oras, hiteng gabi na. Hindi niya inaasahan na mabilis na lumipas ang oras. He used his sense to check the living room, pero tahimik pa rin. Gayunpaman, ang katahimikan ay pansamantala lamang. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Terence ang malinaw na yabag. Yapik iyon ni Yasi. Matagal nang nakatira si Terence sa Vilya, at naririnig niya ang mga yapik ni Yasi at Cheryl nang napakalinaw. Napakatahimik ni Yasi, ngunit ito ay isang tahimik na gabi, at si Terence ay nasa Jade Space, kaya malinaw niyang naririnig ang mga ito. Saglit na nag-alinlangan si Terence bago ipinikit ang kanyang mga mata at tahimik na humiga sa kama, humilik na parang natutulog. Maya-maya, marahang itinulak ang pinto ni Terence. Hindi niya ugali na i-lock ang pinto sa Vilya, at nakita niya mula kay Jade na si Yasi iyon. Hindi nagulat si Terence, ngunit nagulat siya. Nawala sa mukha ni Yasi ang dati niyang pagiging mapaglaro at cute na palitan ito ng pag-aalala at kaba habang nakatayo sa pintuan, malalim ang iniisip. Pagkaraan ng mahabang sandali, bumaantong hininga siya at pumasok sa silid ni Terence. May matalim na kutsilyo si Yasi sa kanyang kamay, at kumikinang ito ng malamig na berde sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tahimik siyang naglakad papunta sa gilid ni Terence, nakatingin sa kanya habang natutulog ito. Isang masalimuot na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, na para bang ginagawa niya ang kanyang huling panloob na pakikibaka. Nagpanggap si Terence na natutulog sa ibabaw, ngunit palagi niyang pinapansin ang bawat galaw ni Yasi. Tumalo ng puso niya nang makita ang kutsilyo sa kamay ni Yasi. Siyempre, hindi natakot si Terence sa kutsilyo sa kamay ni Yasi na bigla lang siya. Anong ginagawa niya sa kutsilyong iyon? Sa katunayan, si Terence ay may magaspang na ideya kung ano ang nangyayari, tinangkabang patayin siya ni Yasi. Iyon lang ang paliwanag bakit pa magpapakita si Yasi sa kanyang silid na may dalang kutsilyo.
Lalo na kapag ang pampatulog, ang nakapapahingang damo, ay nasa bigas ng binti ng manok. Huminga ng malalim si Yasi at itinaas ang kutsilyo sa kamay niya. Bumibilis ang tibok ng puso niya, at mabilis ang paghinga niya, dahilan para manginig ang kamay niya. Kitang-kita kung gaano katindi ang kanyang panloob na pakikibaka. Phew! Sa wakas ay hindi na kinaya ni Yasi ang pagpapahirap sa kanyang puso. Ibinaba niya ang kutsilyo sa kanyang kamay at humihingal habang nakatingin sa natutulog na si Terence. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay kumalma si Yasi at dahan-daang itinaas ang kutsilyo, tinutukan ang dibdib ni Terence. Sa puntong ito, sigurado si Terence na gusto siyang patayin ni Yasi. Gayunpaman, ano ang dahilan? Hindi moari ni Terence, hindi talaga niya maisip. Maniniwala si Terence na gusto siya ni Yasi, ngunit hindi talaga siya naniniwala na maaari siyang pumatay sa kanya. Ang pag-uugali ni Yasi at ang kanilang relasyon ay palaging naging imposible para sa isang bagay na mangyari, ngunit isang bagay na hindi maaaring mangyari ay nangyari na. Naalala ni Terence ang amoy na naamoy niya sa sahig para itong lason, at bagamat pinunasan na ito, mayroon pa ring nalalabi. Hindi sigurado si Terence, at hindi niya madilaan ang sahig, ngunit sa sandaling ito, nahulaan ni Terence na malamang na nilason din ni Yasi ang tsaa. Kung hindi magiging kakaiba si Yasi, na inaagaw ang tasa ng tsaa mula kay Cheryl at ibinabagsak ito kapag gusto ni Cheryl na inumin ito. Pinatunayan nito na nagkakasalungatan si Yasi sa loob, at tumugma ito sa sitwasyon. Dapat ay sumasalungat ang puso ni Yasi, dapat may dahilan siya para gawin ito. 2415. Naguguluhan si Terence, ngunit wala siyang maisip na magandang dahilan. AI. Tila nawalan ng pag-asa si Yasi habang bumaantong hininga at ibinaba ang kutsilyo. Tumingin siya sa mga mata ni Terence, puno ng kalungkutan ang matubig niyang mga mata. Isang lungkot na hindi niya maiwasang maramdaman. Hindi gumalaw si Terence, gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ni Yasi. Sa lakas niya, madali niyang naiiwas matapos mahulog ang talim ni Yasi. Dagdag pa, si Terence ay nagkaroon ng ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Mabutas man ang puso niya, hindi naman ito magiging malaking problema basta gumaling siya in time. Shield bro. Hindi ko pa kaya. Yasi mumbled and shook her head. Yasi likes you, and Cheryl sis likes you too. Kung mamatay ka, malulungkot si Yasi, at ganoon din si Cheryl sis. At si Trixie at Yun sis, malulungkot silang lahat. Ayaw ni Yasi na malungkot sila, at ayaw din niyang malungkot ang sarili niya, kaya mamatay na lang si Yasi. Pero, hindi ko alam kung kakaladkarin niya. Sigh. Medyo nagulat si Terence, si Yasi tot na bumulong sa sarili, pero bakit siya namatay? Kung sino si Yun sis? Si Terence ay walang oras para isipin iyon, ang boses ni Yasi ay malambot din, kaya ipinalagay ni Terence na si Yan iyon, o marahil si Melissa. Shield bro, mahal ka ni Yasi. Habang nag-iisip si Terence kung ano ang nangyayari, biglang ibinaba ni Yasi ang kanyang katawan at tinatakan ang bibig ni Terence ng kanyang mga labi, na parang tutubi na sumusubok sa ibabaw ng tubig. Mabilis niyang pinaghiwalay ang kanyang mga labi, na para bang natatakot siyang gisingin si Terence. Ang biglaang pag-amin ni Yasi at matapang na pagkilos ay labis na ikinagulat ni Terence. Pakiramdam niya ay may gusto sa kanya si Yasi, ngunit hindi pa niya ito ipinagtapat sa kanya ng ganoon ka-formal, gamit ang salitang mahal, sa halip na gusto. Sige, bagamat gusto ni Yasi na maging maliit na asawa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, wala siyang buhay ni Trixie. Pagkatapos niyang mamatay, darating siya upang protektahan si Bro sa kanyang panaginip at makipagtalik sa kanya. Patuloy na kinakausap ni Yasi ang sarili. Halos mapahagalpak ng tawa si Terence sa sinabi ni Yasi, napakalungkot ng babaeng ito kanina lang, at ngayon ay may kakaiba siyang sinasabi. Hindi nakaimik si Terence. Nang matapos si Yasi, tumingin siya saglit kay Terence bago nagpa siya at tumalikod, naglakad palabas ng kwarto ni Terence. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at determinado, at ang kanyang maliit na katawan ay nagpasakit sa puso ng isa. Yasi. Hindi na nakayanan ni Terence, binuksan niya ang kanyang mga mata at tinawag siya. Ah! Nagulat si Yasi, hindi inaasahan na madyay gising si Terence sa ganitong oras.
Ang kanyang katawan ay hindi namamalayan, at ang kutsilyo sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa, na gumawa ng isang malutong na tunog, lalo na sa tainga sa tahimik na gabi. Yasi, anong ginagawa mo? Terence tried to sound as calm as he could, as if he'd just woke up. What are you doing in my room in the middle of the night? What was that thing on the ground? Knife. Are you going to kill me? Nangaasar ang tono ni Terence na parang nagbibiro, pero natigilan si Yasi. Ako. Oo, anong ginagawa ko? Oh. Alam ko, ang tulog ni Yasi. Nanaginip lang siya, at nakakita siya ng maliit na halimaw sa kwarto ni Shield bro, kaya tumakbo siya para tulungan si Shield na labanan ang halimaw. Sleepwalking. Problema mo to. Hindi inilantad ni Terence ang malamayan na pagtatangka ni Yasi na itago ang katotohanan. Ay, oo nga pala. Medyo may sakit si Yasi, bata pa lang siya laging may problema sa katawan. Shield bro, pwede mo ba akong tulungang tingnan? Divine Doctor ka. Tumalikod si Yasi at inilahad ang kanyang kamay kay Terence. Tiningnan ni Terence ang pag-asa sa kanyang mga mata, hindi ito mukhang peke. Hindi ito ang unang pagkakataon na hiniling ni Yasi sa kanya na suriin ang kanyang katawan. May ilang beses na noon, ngunit hindi ito masyadong inisip ni Terence. Gayunpaman, dahil sa biglaang lagnat ni Yasi, naghinala si Terence. Bagamat gumaling si Yasi pagkatapos uminom ng espesyal na gamot, at sinabing ito ay isang sakit sa pagkabata, nalilito pa rin si Terence. Hindi pa siya nakakita ng ganito. Sige, sabi niya. Walang sinabi si Terence sa pagkakataong ito. Hinawakan niya ang kamay ni Yasi at dinama ang palso nito, tinitigan itong mabuti. Gayunpaman, bumalik si Terence dala ang mga resulta ng napakabilis. Napakalusog ng katawan ni Yasi, at walang mali sa kanyang katawan. Kung may mali man sa katawan niya, masasabi lang na sobrang energetic niya, o punong-puno siya ng energy. Hindi talaga ito masasabing problema. Yasi, wala kang sakit. At saka, ang sarap ng tulog mo, sabi ni Terence, kaya hindi ka na dapat natutulog. Isa pa, sa bigas ng paa ng manok na kinain namin sa gabi, may gamot na tinatawag na common grass. Ang gamot na ito ay may epekto sa pagpapatahimik ng isip. Pagkatapos mong kunin, hindi banggitin ang sleepwalking, baka hindi ka na makabangon para pumunta sa banyo, at hindi imposibleng mabasa mo ang kama. Anong nagpapahingang damo? Nagulat si Yasi, isang flash ng gulat sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na masasabi ni Terence na may nakapapahingang damo sa bigas ng binti ng manok. Hindi mo alam? Tanong ni Terence. Ako. Si Yasi ay walang alam. Si Yasi ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hindi umamin. Yasi, sa tingin mo may sakit ka? Hindi nagtagal si Terence sa tanong at nagtanong. Siguro. Umiling si Yasi, Shield bro, kakagising mo lang. Ginaising ba kita? Nag-alinlangan si Terence at nagpa siya na huwag ilantad si Yasi. Yasi, parang may iniisip ka. Tanong niya. Nagkaproblema ka ba? Ako. Wala lang, kaya ni Yasi ang sarili niya. Kamakailan lang ay nagkakaroon siya ng nervous breakdown. Sabi ni Yasi. Okay. Masasabi niyang may tinatago siya. Ayaw niyang sabihin ito, at ayaw ni Terence na pilitin ito. Ganito si Yasi, sasabihin niya sa iyo ang anumang nais niyang sabihin nang hindi nagtatanong, ngunit kung ayaw niyang sabihin ito, walang silbi kahit gaano ka pa magtanong. At saka, masasabi ni Terence na si Yasi ay malamang na may sariling dahilan, at wala siyang masamang intensyon sa kanya. Kung talagang masama ang intensyon nito, hindi sana niya ibinagsak ang tasa sa unang pagkakataon na magkatsa sila, at hindi siya magdadalawang isip na saksakin ito sa pangalawang pagkakataon sa kwarto nito. Marahil ay napilitan siyang gawin ito, o marahil ay pinagbantaan siya. Hulaan lamang ni Terence. Hindi siya pinipilit ni Terence na sumagot dahil alam niyang may malaking problema si Yasi. 2,416. Alam ni Terence kung anong klaseng tao siya ang unang taong may isip niya kapag nasangkot siya sa gulo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ginawa. Kinailangan niyang lutisin ito sa kanyang sarili.
Nangangahulugan ito na ang problemang ito ay maaaring isang bagay na kaya niyang lutisin o isang bagay na hindi niya kayang lutisin sa kanyang sarili. Si Yasi ay isang napakatalino na tao, at habang siya ay laging mukhang tulala, alam ni Terence na iyon ay ang kanyang pagbabalat kayo lamang. Hindi siya tulala pagkatapos itong punitin. Ngunit dahil ayaw pag-usapan ni Yasi ang tungkol dito, nangangahulugan ito na siya ay nasa malaking problema, sapat na malaki na kahit si Terence ay hindi ito malutas. O sa halip, ayaw niyang makipagsapalaran siya. Ngunit dahil sinabi ni Yasi na kaya niya ang sarili niya, hindi na nagtanong pa si Terence. Gabi na, Yasi. Matulog ka na, may pasok ka pa bukas. Sabi ni Terence. N. Dinampot ni Yasi ang kutsilyo sa sahig at tahimik na lumabas ng silid ni Terence. Ngunit nang malapit na siyang umalis, huminto siya at nag-aalangan na tumalikod, hindi ko ba pwedeng sabihin kay Cheryl sis? Napakurap si Terence sa tanong ni Yasi, ngunit mapait na ngumiti. Parang alam niya lahat. Pero tumango pa rin siya. Alright, Anya. Hindi ito nasabi ng dalawa ng malakas, ngunit pareho silang matalino upang maunawaan ang intensyon ng isa't isa. Ngumiti si Yasi at lumabas ng kwarto. Si Terence naman ay hindi makatulog pagkaalis ni Yasi. Wala man lang siya sa mood na magtanim habang naghahagis-hagis siya sa kama, iniisip ang nangyari ngayon. Kinabukasan, sina Yasi at Cheryl ay hindi nagising sa oras. Hindi ito masyadong inisip ni Terence, ngunit malamang na nagpapanggap si Yasi na natutulog para hindi malaman ni Cheryl ang tungkol sa kanya. Gaya ng inaasahan, halos alas 8 na nang matarante si Cheryl at Yasi sa hagdan. Sigaw ni Yasi habang tumatakbo, late na ako, nakatulog ako ng sobra. Tumingin si Terence sa mga bilog ng mata ni Yasi, nagulat. Sa kanyang karanasan bilang isang doktor, masasabi niyang na-overslept talaga si Yasi at kagigising lang. Malamang hindi siya nakatulog kagabi at na-overslept lang pag-uwi nila, iba kay Cheryl na uminom ng natitirang halamang gamot. Ang ikinabahala ni Terence ay ang katotohanang talagang makatulog si Yasi. Napakaraming nangyari kahapon na hindi siya makatulog, ngunit nakatulog pa rin siya. Hindi kaya tapos na talaga ang pangyayari kahapon? Kaya ba niya talaga? Ngunit ano man ang mangyari, bumalik na si Yasi sa dati niyang pagkatao, hindi na tulad ng dati. Marahil ay pinag-isipan niya ng mabuti ang mga bagay-bagay, at habang gumaan ang loob ni Terence, nag-aalala siya. Taas na. Naghanda na ako ng almusal. Kumain ka na at magmadaling pumunta sa paaralan. Kanina lang dumating si Jenny, sabi ni Terence, sinabi ko sa kanya na umalis nang hindi kayo kasama. Siguradong huli na sina Terence, Cheryl, at Yasi ngayong araw, ngunit hindi sila pinarusahan ng mga guro ng marahas kapag nahuli sila sa klase. Iba ang major ni Terence, espesyal ang mga pamamaraan ni Boss Bale, ngunit hindi ito gumana sa kanya. Si Terence ay isang taong nakapasa sa kanyang espesyal na pagsusulit, kaya maaari siyang malate o magbakasyon anumang oras na gusto niya. Hindi siya pinaghigpitin ng mga alituntunin, at iyon ang dahilan kung bakit pinone niya si Jenny. Si Cheryl at Yasi, sa kabilang banda, ay hindi dapat magkaroon ng masyadong maraming problema. Ang iba pang mga faculty ay hindi kasing higpit ni Boss Bale, kung tutuusin. Nako, napakabango. Naglakad si Yasi sa kusina at nakita ang inihanda na sinangag na itlog at lugaw na karne na si Terence. Naglalaway siya. Napansin din ni Cheryl na tila bumalik sa dati niyang kasiglahan si Yasi, kaya hindi na siya nagtanong tungkol sa pangyayari kahapon. Nahulaan niya na si Yasi ay pagod o nilalamig. Pagkatapos ng almusal, pumunta na silang tatlo sa school. Pinanood ni Terence ang pag-alis ni na Cheryl at Yasi patungo sa economics department bago siya pumasok sa biology building. Medyo kinabahan siya nang pumasok siya sa klase, hindi dahil guro si Boss Bale, kundi dahil hindi niya alam kung paano haharapin si Melissa, na nabigo sa kanyang pag-amin kahapon. Iniisip niya kung tatanggihan siya ni Melissa at ilalayo ang sarili sa kanya dahil dito. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang pagkalugi ay hihigit sa pakinabang. Huminga ng malalim si Terence at pumasok sa silid-aralan, ngunit nagulat siya, wala si Boss Bale sa silid-aralan.
Bagamat ang kanyang mga kaklase ay nag-aaral na mag-isa, si Boss Bale ay talagang hindi dumating. Hindi natakot si Terence na kunin siya ni Boss Bale, ngunit mas mabuti kung hindi siya dumating ng huli. Tumingin si Terence sa bintana at nakitang si Melissa ay nasa kanyang upuan, kasama si Jenny na nakaupo sa kanyang likuran. At least sa ibabaw, walang kakaiba dito, at nakaupo pa rin siya sa gitna ng row, hindi sa gilid. Umupo siya sa upuan ni Terence, ibig sabihin ay tinatanggihan niya si Terence na umupo sa tabi niya. Ngunit hindi iyon ginawa ni Melissa, at iyon ang nagpapahinga kay Terence. Kung gagawin niya ito, magiging problema para sa kanya ang pagsasanay sa hinaharap. Kaya naman, natural na naglakad si Terence sa tabi ni Melissa sa pagkakataong ito, at umupo sa tabi niya. Ang mukha ni Melissa ay katulad ng dati, nagbabasa ng kanyang libro na para bang wala siyang pakialam kay Terence na nakaupo doon. Nakikita ni Terence mula sa bahagyang paggalaw ng kanyang mga pilikmata na siya ay medyo kinakabahan din. Melissa, maraming salamat sa kahapon. Sabi ni Terence, sinusubukang maghanap ng paksang pag-uusapan. Nagpasalamat na siya kay Melissa para dito kahapon. Wala lang. Magkaibigan lang kami. Halatang kinakabahan ang boses ni Melissa. Sige, magsisimula na ang klase, stop talking. Haha, sige. Punta muna tayo sa klase. Tumawa si Terence. Masasabi niyang parang takot na ibon si Melissa, at ayaw na niyang guluhin pa siya. Pinakamabuting maging ligtas at maayos ang lahat sa sitwasyong ito. Ngunit hindi alam ni Terence kung ano ang tunay na pag-aalala ni Melissa. Mula ba ito sa bahay ni Turner o sa bahay ni Kang? O may iba pang dahilan? Hindi talaga naniniwala si Terence na hindi siya gusto ni Melissa, ang kanilang relasyon ay higit pa sa normal na mga kaklase, mas mabuti pa kaysa sa matalik na kaibigan. Kung magkapareha sila ng kasarian, magiging bakla sila, ngunit kung sila ay kabaligtaran ng kasarian, ito ay lampas sa pagkakaibigan. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagpagulat kay Terence. Ginagawa ba ito ni Melissa, o nagkataon lang? Dahil sa sandaling iyon, pumasok si Boss Bale sa silid-aralan, at ang nasa likod niya ay si Polong ng bahay ni Kang. 2,417. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ni Terence na wala itong kinalaman kay Melissa, ganun din siya nabigla nang makita niya si Polong, na parang nakakita lang siya ng hindi kapanipaniwala. May delay kasi ngayon dahil may natanggap akong estudyante. Umalangaw-ngaw ang boses ni Boss Bale. Si Polong ay nasa major din namin, at senior siya sa lahat. Kasalukuyan siyang D. Student sa ilalim ko, at kasalukuyan niyang sinusulat ang kanyang FOD thesis. Lumapit siya sa akin ngayon, sinabing gusto niyang makahanap ng inspirasyon sa klase. Kaya, pansamantala, magiging bahagi siya ng aming klase. Walang dahilan para tanggihan ni Boss Bale ang kahilingan ni Polong. Si Polong ay hindi isa sa kanyang pinakanamumukod-tanging mga mag-aaral, ngunit siya ay isang napakasipag. Nagtrabaho siya mula sa isang undergraduate hanggang sa isang D. Kaya nang hilingin ni Polong na pumunta at makinig, pumayag si Boss Bale ng walang pag-aalinlangan. Kumusta sa lahat, ako si Polong. Bilang iyong senior, kung mayroon kang anumang mga problema sa larangan ng medikal, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Mapagbigay na ipinakilala ni Polong ang kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa mga estudyante sa ibaba ng entablado at sa wakas ay dumapo kay Melissa, na nasa tabi ni Terence. Nang makitang magkasama sina Melissa at Terence ay nag-init ang puso ni Polong sa galit. Ito ang kanyang babae, nakaupo kasama ang kanyang kaaway, ito ay isang malaking insulto sa kanya. Ngunit si Polong ay isang matalinong tao, hindi siya magagalit sa ganitong sitwasyon. Nakatitig lang siya kay Melissa. Naramdaman ni Melissa ang nagbabagang tingin ni Polong sa kanya, at hindi siya komportable. Hindi inaasahan ni Melissa na lalabas si Polong sa kanyang klase. Nabanggit niya lang kahapon na putulin ang engagement sa kanyang pamilya, at nandito na si Polong. Sinusubukan ba niyang bigyan siya ng pagkakataon? Hindi siya nag-aalala na mahuli siya ni Polong kasama si Terence, ngunit nag-aalala siya na gagamitin ni Polong ang kapangyarihan ng Sky Elixir Sect para saktan si Terence.
Kung gayon ang kanyang mabuting hangarin ay magiging walang kabuluhan. Ang pagdating ni Polong ay nagulat sa kanya. Kung alam niya na darating si Polong, hindi sana siya uupo sa parehong mesa ni Terence, ngunit huli na ang lahat. Ang mga mata ni Polong ay puno ng pagiging possessive. Paanong hindi ito maramdaman ni Melissa? Si Terence, sa kabilang banda, ay dahan-daang kumalma pagkatapos ng maikling sandali ng pagkagulat. Nandito si Polong. Hindi na lang ito nagkataon bakit magiging matapang ang bahay ni Kang na ipadala si Polong dito. Sa likod ng bahay ni Kang ay ang hidden house mo. Bagamat walang magagawa si Terence sa hidden house sa iyo ngayon, ang hidden house ay hindi ka rin mangangahas na gumawa ng kahit ano kay Terence. Lalo na pagkatapos ng hidden house summit, hindi naglakas loob ang bahay mo na kumilos ng padalos-dalos. Ito ay makikita sa katotohanan na ang hidden house mo ay sunod-sunod na natalo, ngunit hindi pa rin sila ng ahas na umutot. At saka, kumalat na ang balitang binugbog ni Terence si Elderby, at kakaiba para kay Polong na nandito. Nandito ba talaga siya para kay Melissa? Sa pagkaunawa ni Terence sa bahay Kang, hindi siya makapaniwala na totoo ito. Hindi gaanong nakipag-ugnayan si Terence kay Polong, ngunit masasabi niya sa paraan ng kanyang paggawa ng mga bagay na siya ay isang lalaking black-bellied. Hindi siya makapaniwala na ang isang tulad niya ay darating sa gulo kapag ang bahay Kang ay humihina. Sa pag-iisip na iyon, itinaas ni Terence ang kanyang ulo at walang pakialam kay Polong. Ang matalim niyang mga mata ay nagpang-inag kay Polong, at hindi na siya naglakas loob na tumingin muli sa direksyon ni Terence. Galit na galit si Polong, ngunit hindi siya naglakas loob na tingnan si Terence sa mata. Ang mga Kang ay puno ng kumpiyansa ngayon, ngunit iyon ay dahil sa mga kasinungalingan ng bahay mo. Si Harry ay napakaingat at hindi nagbigay ng anumang malinaw na suporta, kaya hindi nang ahas si Polong na talagang labanan si Terence. Gayunpaman, hindi siya natatakot kay Terence. Hindi siya pumunta rito para labanan si Terence. Gusto lang niyang kunin ang kanyang kasintahan mula sa mga kamay ni Terence at ipahiya ito. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa panig ng dahilan siya ay nakatuon kay Melissa, at sila ay nasa klase ni Boss Bale. Naniniwala siya na walang gagawin si Terence sa kanya iyon ang tuntunin. Kung tutuusin, ito rin ay dahil sa sobrang tagal na niyang pinigilan, at may naiisip siyang kontrabida. Sa ilalim ng pagsupil ni Terence, ang bahay Kang ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong huminga. Pababa na si House Kang mula nang dalhin ni Terence si Turner Bo at ang B***H na iyon sa Miracle Doctor na birthday party na si Kang. Ngayong maibabalik na nila ang mga bagay-bagay, maaari na silang magsaya. Kaya hindi pinansin ni Polong ang malamig na tingin ni Terence at humakbang patungo sa upuan ni Pancho. Ikaw Pancho ang nakaupo ngayon, ang kanyang dalawang anak na lalaki, dilaw na buhok at lila na buhok, ay nakaupo sa likuran niya, binigay ang upuan kay Polong. Pagkaupo ni Polong, sinimulan ni Boss Bale ang kanyang klase. Hindi siya masyadong inisip ni Terence, ngunit halatang medyo hindi komportable si Melissa doon, baka sa mukha niya ang pag-aalala. Melissa, ayaw mong pakasalan si Polong, di ba? Masasabi ni Terence na nag-aalala siya, kaya nagtanong siya. Tumalon si Melissa, hindi inaasahan na tatanungin ito ni Terence ng biglaan. Naisip niya na titigasan niya ang kanyang puso sa harap ni Terence at magsisinungaling sa kanya, na sinasabing hindi niya ito gusto, na sila ay mabuting magkaibigan lamang, at mayroon siyang kontrata sa kasal. Ngunit nang makarating sa bibig niya ang mga salita, hindi na ito kasing diretso kahapon. Nauutal siya, hindi alam ang sasabihin. Hindi niya kayang magsinungaling kay Terence, kung tutuusin. Kaya naman, si Melissa ay nasa isang mahirap na posisyon, matagal siyang nag-alinlangan bago sinabing, Terence, kami ay mabuting magkaibigan, at hindi kami natatakot sa isang anino. Maaaring si Polong ang aking mapapangasawa, ngunit hindi niya ako maaaring guluhin dahil doon. Hindi ako papayag na higpitin niya ang aking kalayaang makipagkaibigan. Ako. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak sa hindi sagot ni Melissa. Lalo siyang natarante nito. Logically speaking, nagkaroon ng fiancé si Melissa, at kung talagang kakampi niya ito, hindi siya masyadong lalapit kay Terence, huwag na lang makisama sa kanya sa school.
Ngunit kung hindi gusto ni Melissa si Polong, bakit niya ito pinakasalan? At paulit-ulit niyang sinasabi na may fiancé siya, at idiniin na magkaibigan lang sila. Tere na sa klase. Matagal ka nang hindi nakakapunta dito. Siguradong marami kang namiss na klase, di ba? Ito ang mga notes na binaba ko na dati, pwede kang gumawa ng kopya. Mahinahong sabi ni Melissa habang tinutulak ang kanyang mga notes kay Terence. 2,418. Okay, salamat. Walang magawang tumango si Terence at tumigil sa pagsasalita tungkol dito. Ang pinag-aralan lang ni Terence ay ang mga kakaibang opinyon na inilabas ni Boss Bale sa klase, kasama ang ilang random na artikulo na paminsan-minsang binabanggit, na nagbigay kay Terence ng nakakapreskong pakiramdam. Kung tungkol sa mga tala ni Melissa, lahat sila ay matigas na kaalaman, ngunit alam ni Terence ang lahat ng ito, kaya't isinara niya ang mga tala pagkatapos ng ilang pahina. Sa ngayon, ang pangunahing layunin ni Terence ay ang magsanay. Tungkol naman sa kaalamang medikal, walang pakialam si Terence dito. Ang kanyang sariling mga kasanayan sa medisina ay sapat na para sa pang-araw-araw na paggamot, at hindi pa siya maaaring maging isang alchemist, kaya wala siya sa mood na matuto. Pagsasanay ang kanyang layunin, kaya dapat niyang kunin ang pagkakataong ito at magsanay ng husto. Alam ni Melissa na nagsasanay si Terence nang makita niyang nakapikit ito. Hinubad niya ang kanyang jacket pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan at inilapit ang kanyang katawan kay Terence na para bang hindi ito big deal, ngunit ipinagkanulo siya ng nanginginig niyang katawan. Nakapikit ang mga mata ni Terence, ngunit nararamdaman pa rin niya ang lahat sa paligid niya, maging ang mga bagong ideya na iminungkahi ni Boss Bale. Ang mga aksyon ni Melissa ay nagpakalma kay Terence, ngunit sa parehong oras, siya ay medyo nalilito. Kung si Melissa ay katulad pa rin ng dati, at hindi isinasantabi ang posibilidad na tulungan siyang maglinang sa nakakahiyang paraan, kung gayon bakit niya pinag-uusapan pa rin si Polong. Hindi pa niya moari, kaya minabuti niyang iwanan na lang iyon at obserbahan muna siya pansamantala. Ayaw niyang hulaan ang iniisip ng dalaga, mapapakomplikado lang ito. Sanay na si Boss Bale na nakapikit si Terence sa klase ng ganito, ngunit nakapasa si Terence sa kanyang pagsusulit, hindi mahalaga kung hindi siya pumasok sa klase, syempre. Umupo si Polong sa tabi ng nakapulupot na tiger. Nadama ni Harry ang karangalan na tinanggap bilang huling disipulo ng ikalimang elder, at tumaas ng husto ang kanyang katayuan nang hindi niya namamalayan, ngunit hindi nang ahas si Polong na kumilos ng masyadong mapangahas sa harap ng nakapulupot na tiger. Hindi siya tanga. Maaaring mukhang malakas ngayon si House Kang, ngunit kahit na ano, masyadong mahina ang kanilang foundation. Bahay ikaw ay isang lumang nakatagong noble house, at isang alchemy noble house. Sobrang pinahahalagahan sila ng Sky Elixir sect, kaya natural, hindi maihahambing sa kanila ang bahay Kang. Siyempre, kung talagang naging isa si Harry sa mga elder ng Sky Elixir sect balang araw, hindi na kailangan pang ibaba ni Polong ang sarili sa pagcoiling tiger. Kuya, first time nating magkita. Please take care of me. Bagamat nag-usap na silang dalawa sa telepono noon, ito ang unang beses na nagkita sila. Mga litrato lang ang nakita nila noon. Hehe, nagbibiro siguro si Kuya Kang. In the future, si Kuya Kang na ang mag-aalaga sa pamilya natin. Si Pancho ay hindi ang pinuno ng bahay, malamang na siya ay isang elder. Si Polong, sa kabilang banda, ay iba. Si Harry ay pumunta sa Sky Elixir sect bilang isang elder, at hindi na siya makabalik sa bahay ni Kang bilang pinuno. Nangangahulugan iyon na si Polong ang magiging pinuno ng bahay Kang, at wala nang iba. We'll take care of each other. Tama. Kuya, ikaw, balita ko medyo close sina Melissa at Terence. Ngumiti si Polong. And, medyo close sila. Kang bro, I need to remind you about this. Si Melissa ang fiancé mo, kung tutusin. Hindi tama na kasama niya si Terence. Tama, kuya, ikaw, alam mo naman ang sitwasyon ng bahay natin. Dati bottom tier house tayo, at dahil iyon sa kapatid kong si Harry. Siya na ang nagpalaki ngayon, kaya hindi ako kalaban ni Terence kung lalabanan ko siya.
Walang itinago si Polong at sinabi ang totoo, si Terence ay isang practitioner, kung tutuusin kahit na dumating si Harry para maghiganti, ako pa rin ang dehado kung kalabanan ko siya. Totoo yan. Tumango si Pancho, I'll be honest with you. Kakaibang bata si Terence. Medyo natalo din ako sa kanya. Kung away, hindi tayo kalaban niya. Maliban kung kumilos ang isang Sky Class Master, hindi tayo makakapareha sa kanya. Alam mo ang Hidden House Hale, di ba? Maging ang kanilang Earth Class Late Phase Peak Elderby ay napilayan ni Terence sa isang galaw ang lakas ng batang ito. Kahit na ang Sky Class Early Phase ay hindi niya makakapareha. Huminga ng malalim si Polong, lumiwanag ang kanyang isip. Kahit na ang Sky Class Early Phase ay hindi tugma para sa kanya. Buti na lang at hindi siya nagalit sa kanya. Kung hindi niya malalaman kung paano siya namatay. Ngunit hindi mo kailangang mag-alala. Alam mo ang mga patakaran sa klase ni Boss Bale, at ganoon din si Terence. Wala siyang gagawin sa iyo. Ikinaway ni Pancho ang kanyang kamay. Maaari siyang gumamit ng mga underhanded na taktika, ngunit tiyak na hindi papayag si Boss Bale kung talagang gagawin niya ito. Ang pinakaayaw ni Boss Bale ay ang pagpatay sa mga kapwa-disipulo. Totoo iyon. Naunawaan ni Polong ang puntong ito. Pero, ano ang background ni Boss Bale? Maaari ba nitong takutin si Terence? Boss Bale? Hehe? Ang galing ng Sky Elixir Sect, no? Tumigil sandali ang kanan Pancho bago nagpatuloy, maging ang matandang ninuno ng Langit Elixir Sect, ang langit, lupa, at mga tao ay lubos na gumagalang sa kanya. Dati siyang Pillmaster sa rurok ng Pugilist World. Balita ko galing siya sa higher level pero chismis lang yon. Walang nakakaalam. Oh, napakurap si Polong. Alam niyang magaling si Boss Bale, pero limitado lang iyon sa academic world. Hindi niya alam na si Boss Bale dati ay may ganoong kaprominenteng posisyon. Kung gayon paano siya naging isang ordinaryong guro? Mukhang hindi niya ito na-control ng maayos noong pinipino niya ang elixir, at ang kanyang mga meridian ay nasugatan dahil sa paglihis ng chi. Hindi ako masyadong sigurado sa mga detalye, ngunit alam mong napakalakas niya. Hindi mangangahas si Terence na saktan tayo. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Polong habang sinimulan niyang isipin kung paano niya makukuha si Melissa at mapahiya si Terence. Hindi lang malapit si Terence kay Melissa, malapit din siya kay Jenny. Hahabulin ko si Jenny, at hindi rin maasikaso ni Terence ang magkabilang panig ng sabay-sabay. Sasamahan kita, at magiging pabor ito para kay kang bro. Matagal nang gustong guluhin ni Pancho si Terence, at ang pakikipag-ugnayan kay Jenny ang misyon ng kanyang pamilya. Hindi niya kayang bitawan ang pagkakataong ito na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Magaling. Tuwang-tuwa si Polong. Sa ganitong paraan, si Terence ay napapaligiran ng mga kaaway, isa lang ang maaalala niya ngunit hindi ang isa pa. Magkakamali siya kung hahabulin natin siya ng magkasama. I think so too. But we still have to plan kung paano magsisimula. Sabi mo Pancho. 2,419. Madali lang yan. Expert ang kapatid ko sa pag-pick up ng mga babae. Tatawagan ko siya at tatanungin kung may magandang ideya siya. Matututo tayo sa kanya. Si Polong ay hindi pa nakakatamaan ng isang babae, at palagi niyang binibigyang pansin ang kanyang imahe upang siya ay mapansin sa panig ni Harry. Parang ito ang kahinaan niya ngayon. Ngunit ang mga bagay ay palaging napaka-unpredictable. Nakahinga ng maluwag si Polong sa swerte ng kanyang kapatid, siya ang magiging pinuno ng bahay kang ngayon, at maaaring tumaas ang bahay kang dahil kay Harry. Sige. Tumango si Pancho. Siya ang young master of House Yu, at hindi pa siya nanligaw ng babae dati. Palagi na lang siyang ibinabato ng mga babae, kaya wala siyang gaanong karanasan sa lugar na ito. At saka, hindi niya mabitawan ang pagkakataong makalapit kay Harry. Samantala, ang 2 matalik na masasamang kaibigan ay nagkaroon ng paunang kasunduan. Nagkatinginan ng 2 at ngumiti ng nakakaloko. Kailangang sabihin na si Polong ay nagsimulang tumahak sa malaswang landas pagkatapos ng kompetisyon.
Sa isang malayong sulok ng paaralan, isang Mercedes-Benz R350 ang nakaparada. Kinakabahang binuksan ni Yasi ang pinto at pumasok. Nandito ka. Sa kotse, nakita ng isang matandang lalaki si Yasi at sinabing, paano buhay pa si Terence? May ginawa ka bang aksyon? Ay. Yasi sigidlessly, hindi naman sa hindi ko ginawa, sadyang malakas si Terence, walang epekto sa kanya ang natitira sa peace grass. Imposible. Hinampas ng matanda ang armrest box sa gitna ng upuan ng kotse at agad na sumigaw ng galit. Itong resting grass ay ibinigay sa atin ng Sky Elixir Sect, mabisa ito para sa sinumang practitioner, paanong hindi ito magiging epektibo para kay Terence? Na-develop na yata ang feelings mo para sa kanya at ayaw mong makipag-away, di ba? Ang matandang ito ang paborito ng matanda sa bahay na si York, si Trevor. Siya ang misteryosong matandang lalaki na lumitaw sa mall at tea house, at ang babae ay si Yasi. Hindi talaga gumana. Maingat na sabi ni Yasi, masyadong malakas si Terence, hindi talaga umubra sa kanya ang herb. At halos ilantad ko ang sarili ko. Kaya, mas mabuting huwag na lang sundan si Terence, paano kung malagay ka sa gulo at ilabas ni Terence ang kanyang galit sa bahay York? Ang bahay York ay may ang kanilang likod, bakit sila matatakot sa kanya? Trevor M. Napilayan ni Terence ang nakatatanda na binang hidden house hail sa isang galaw, sa tingin ko ay 2 galaw ka lang din. Medyo nanginginig ang boses ni Yasi pero sinabi pa rin niya. Natahimik si Trevor sa pagbanggit kay Elderby, siya lang ang Sky Class early phase, isang hakbang lang ang layo mula sa Elderby. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Earth Class at Sky Class ay hindi ganoon kalaki, ngunit hindi rin ito maliit, kaya medyo nag-alala si Trevor. Lalo na matapos marinig mula kay Elder York ang tungkol sa nakagugulat na pagganap ni Terence sa Noble House meeting kahit hindi siya sigurado kung siya ay mananalo, at kailangan niya ng ilang Sky Class Masters upang makipagtulungan sa kanya. Natural, hindi mananalo si Trevor. Kung talagang mapapabagsak ng isang Sky Class Master si Terence, hindi isa sa panganib ng bahay ni York na ilantad ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paggamit kay Yasi bilang isang piraso ng chess, hahayaan na lang nila si Trevor na gawin ito. Ngunit hindi nang ahas si Kuya York, at si Elderby ay isang magandang halimbawa. Hindi man lang siya nang ahas na sabihin na kaya niyang pilayin si Elderby sa isang galaw, ngunit ginawa ito ni Terence. Hindi ba't nangangahulugan iyon na mas malakas si Terence kaysa sa kanya? Nagsasalita ka ba para sa kanya? Medyo natakot si Trevor, ngunit alam niya na maraming bagay ang nangyayari sa pagitan ni Terence at Yasi. Natural, hindi siya maniniwala kay Yasi ng ganoon kadali. May recording ako dito, makinig ka. Hindi nakipagtalo si Yasi. Kinuha niya ang phone niya at pinatugtog ang recording. Oh! Napakurap si Trevor at tumango habang nakikinig sa recording. Yasi, what are you doing? What are you doing in my room in the middle of the night? What was that thing on the ground? Knife. Are you going to kill me? Ang boses ni Terence ay lumabas sa telepono ni Yasi. Ay. Oo, anong ginagawa ko? Oh. I know. Yasi's sleepwalking. Nanaginip siya kanina, at may nakita siyang maliit na halimaw sa kwarto ni Shieldbro, kaya tumakbo siya para tulungan si Shieldbro na labanan ang halimaw. Sleepwalking. Problema mo to. Boses ni Terence. Ay, oo nga pala. Medyo may sakit si Yasi, bata pa lang siya, laging may problema sa katawan. Shieldbro, pwede mo ba akong tulungang tingnan? Divine Doctor ka. Boses iyon ni Yasi. Okay, Yasi, wala kang sakit. And you should be sleeping very good. In theory, you shouldn't be sleepwalking. Tsaka, sa chicken leg rice na kinain natin sa gabi, may gamot na tinatawag na common grass. Ang gamot na ito ay may epektong nakakapagpakalma ng isipan. Pagkatapos uminom nito, not to mention sleepwalking, baka hindi ka na makabangon para pumunta sa banyo na hindi imposible, at ito ay hindi imposible para sa iyo. Boses ni Terence. Anong nagpapahingang damo? Boses ni Yasi. Hindi mo alam. Boses ni Terence. Ako.
Walang alam si Yasi. Boses ni Yasi. Yasi, sa tingin mo may sakit ka. Boses ni Terence. Baka. Shield bro, kakagising mo lang. Ginaising ba kita? Boses iyon ni Yasi. Wala na pagkatapos noon pinutol na ito ni Yasi, ngunit sapat na ang mga recording na ito upang patunayan na hindi naapektuhan si Terence ng nagpapatahimik na damo. Hindi lang iyon, ngunit nagsimula na siyang maghinala kay Yasi. Pagkatapos makinig sa recording, ang mukha ni Trevor ay mas madilim kaysa dati. Naghinala pa rin siya sa mga salita ni Yasi, ngunit ngayon ay hindi na siya naghihinala. Nakikilala niya ang boses ni Terence, at dahil masasabi ni Terence ang pangalan ng nagpapatahimik na damo, halatang nagbabantay siya. Tila si Terence ay hindi lamang malakas sa paglilinang, kundi pati na rin sa medisina. Sabi ko sa'yo, hindi ganoon kadaling pakitunguhan si Terence. Muntik ko nang ilantad ang sarili ko, at kung asar ako sa kanya at papatayin niya ang bahay ni York, sino ang mananagot? Kahit na may umaalalay sa kanila si House York, hihintayin mo bang mamatay kayong lahat bago maghiganti kay Terence? Tanong ni Yasi. Ito ay isang seryosong bagay, kailangan kong pag-usapan ito sa pinuno ng bahay. Saglit na natahimik si Trevor bago bumaba ng sasakyan at tinawag ang matanda. Nakahinga lang ng maluwag si Yasi nang makita niyang pumunta si Trevor para tumawag. Shield bro, ito lang ang pagkakataong makakabili si Yasi para sa iyo. Sana magsikap ka sa training mo. Si Trevor ay nasa telepono ng buong 20 minuto bago siya sumakay sa kotse. 2,420. Sumikip ang puso ni Yasi nang walang dahilan nang makita niya si Trevor, ngunit nanatili siyang kalmado. Isinara ni Trevor ang pinto at kinausap si Yasi na may madilim na mukha, galit na galit ang ulo ng matanda. Hindi mo nahawakan ng maayos ang bagay na ito. I don't have a choice. Terence is too strong, what can I do? Kung hindi mo ako bibigyan ng antidote at hahayaan akong mamatay sa init, matatanggap ko lang ang kapalaran ko. Medyo kinakabahan si Yasi dito. Naglatag siya ng isang grupo ng mga katotohanan tungkol sa lakas ni Terence upang mailigtas ang kanyang buhay. Kung tutuusin, walang gustong mamatay. Bibigyan ka ng matandang master ng isa pang pagkakataon dahil wala kang kasalanan. Sabi ni Trevor. Oh. Hindi inakala ni Yasi na siya ay may karapatan. Walang anumang intensyon si York na patayin siya, ngunit pinanatili niya ang kanyang kalmado at nagtanong, anong pagkakataon? Bantayan mo si Terence. Huwag hayaang makipag-ugnayan si Terence sa aming Carla. Kung mayroon man, sabihin sa amin kaagad. Sabi ni Trevor. Carla. Ano ang relasyon niya kay Carla? Nauutol na tanong ni Yasi. Hindi mo alam. Nagulat din si Trevor, hindi niya akalain na hindi alam ni Yasi ang tungkol kina Terence at Carla. Anong alam ko? Kilala ni Terence ang mga tao sa bahay York. Lalong naguluhan si Yasi. Hindi mo na kailangang malaman pa. Malamig na sabi ni Trevor, kailangan mo lang maging malinaw. Huwag mo siyang hayaang makipag-ugnayan kay Carla. Kung hindi, ititigil namin ang pag-supply sa iyo ng gamot. Oh, sige. Tumango si Yasi. Huwag mong kalimutan ang iyong pagkakakilanlan. Ikaw ang aming bahay na especially iya York sa karaniwang mundo. Kung gusto mong maalis ang lason sa apoy at makilala ang iyong mga magulang, kailangan mong makinig sa aming mga pagsasaayos. Sabi ni Trevor. Oh, ang mga magulang ko. Kamusta na sila? Isang kislap ng kalungkutan ang bumalatay sa mga mata ni Yasi. Hindi pa niya nakita ang kanyang mga magulang noon, at hindi niya alam kung sino sila. Anong trahedya? Ang tanging alam niya ay ikinulong sila ng bahay ni York. Kung magaling ka, natural na mabait sila. Kung masama ka, natural na ililibing sila sa iyo. Mahinang sabi ni Trevor. Oh, napabuntong hininga si Yasi. Sa tuwing magtatanong siya, ganoon din ang sagot niya. Kung hindi niya lihim na kukunin ang dugo ni Julian para sa DNA test, hindi rin siya maniniwala na hindi siya kapatid ni Julian. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na tanungin ang mga magulang ng pamilya Colton tungkol sa katotohanan, lalo na ang matandang master na si Colton. Natatakot siyang makita siya ng bahay ni York at mapahamak ang kanyang mga magulang.
Hindi siya pinayagan ni House York na ibunyag ang sikretong ito. Binibigyan kita ng pagkakataong tabyusan ang iyong sarili. Alam mo ang mga patakaran, huwag umibig kay Terence, at huwag mawala ang iyong pagkabirhen. Kung hindi, mamamatay ka, at gayon din ang iyong mga magulang. Nagbabala si Trevor. Oh. Tumango si Yasi. Sige, oras na. Maaari kang bumalik. Bahagyang sabi ni Trevor. Oh. Itinulak ni Yasi ang pinto at lumabas, ang kanyang mga damit na panloob ay basang-basa sa pawis. Siya ay dumaan sa isang sitwasyon sa buhay at kamatayan sa loob lamang ng kalahating oras, phew. Nagbuntong hininga si Yasi, sinisikap niyang pakalmayan ang sarili. Bumalik sa kanyang mukha ang hanggal at palihim ng ngiti habang naglalakad patungo sa economics building. Tumayo tayo, Sydney. Sabi ni Trevor sa driver. Oo, kuya, sagot ni Sydney. Pareho kaming young miss, pero magkaiba ang kapalaran namin. Bumantong hininga si Trevor. Kuya, ano ang sinabi mo? Huminto si Sydney, hindi naiintindihan ang sinasabi ni Trevor. Wala. Pumunta tayo. Natural na walang ipapaliwanag si Trevor kay Sydney, maraming bagay na inilihim ng bahay York, siya lamang, si Elder York, at ang kasalukuyang pinuno ng bahay, si Alfred. Okay lang, sabi niya. Hindi na nagtanong pa si Sydney na unawaan niya ang mga patakaran niyo. Bumalik si Yasi sa klase at umupo sa tabi ni Cheryl matapos ipaalam sa guro. Yasi, anong mali sa'yo? Nasa banyo ka ng kalahating oras. Tiningnan ni Cheryl ang oras sa kanyang telepono at nagtanong. Naku, nagmamadali akong nagising kaninang umaga at nakalimutan kong gumamit ng banyo. Napatingin si Yasi sa kanyang dila. Masyadong mahaba yan, bakit hindi ka nahulog? Hindi na nagtanong si Cheryl at patuloy na nakikinig. Siya. Sabi ni Yasi, muntik na akong mahulog. Mabilis na natapos ang klase, at natapos ni Terence ang kanyang practitioning. Binuksan niya ang kanyang mga mata at may sasabihin kay Melissa nang makita niya sina Pancho at Polong na naglalakad patungo sa kanya. Melissa, lumabas tayo para mamasyal. Lumapit si Polong sa mesa ni Terence na parang walang ibang tao sa paligid, ipinaabot ang kamay kay Melissa na parang wala man lang pakialam kay Terence. Jenny, kumusta na ang pag-aaral mo sa alchemy? Magkaroon tayo ng palitan. Kasabay nito, umupo si Pancho sa tabi ni Jenny at tinanong siya. Hindi napigilan ni Terence na sumimangot ano ang ginawa ng dalawang ito. Sinusubukan ng isa na mapalapit kay Melissa, at ang isa ay sinusubukang mapalapit kay Jenny. Handa ba silang dalawa? I'm sorry, gusto kong magbasa. Si Melissa ay hindi nagpakita ng labis na pagkasuklam o sigasig kay Polong. Kalmadong iwinagayway lang niya ang libro sa kamay niya. Hehe, Melissa, we're a couple after all. Matagal na simula nang magkita kami, hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataon? Nakangiting sabi ni Polong. I'm sorry, malapit na ang final exams at kailangan kong mag-aral ng mabuti. Marami pa akong mga tanong na hindi ko nasasagot. Pinanatili ni Melissa ang kanyang ngiti at nagsalita sa neutral na tono. Ganun ba? Hehe, doktor naman ako. Kung may mga tanong ka na hindi mo alam, pwede mo akong tanungin, tutulungan kitang sagutin. Mabilis na nag-react si Polong, gustong mag-aral ni Melissa, at mayroon siyang paraan para makipag-ugnayan sa kanya. Ngumiti siya at umupo sa harap ni Terence. Isang pahinga iyon, at ang mga estudyante sa harap ni Terence ay nasa labas para sa ilang ehersisyo. Ito ay isang magandang pagkakataon para kay Polong. Oh, ayos lang din, Melissa flipped open her notes and pushed a question in front of Polong. Then I'll have to trouble Professor Kang to help me analyze this problem. Sa race eta na ito, ano ang silbi ng charred betel nut? Maaari ba itong palitan ng ibang northern medicine? Pagkatapos ng pagpapalit, magiging mas maganda ba o mas mahina ang medicinal effect kaysa sa dating formula? Let me see. Kinuha ni Polong ang mga notes ni Melissa, ngunit nagbago ang mukha niya nang tumingin siya sa tanong. Isa itong napakalayo na race eta na hindi pa nakita ni Polong. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.